Kasing tangkad lamang ni Isabel ang lalaki. Akto lang ang puti. Medyo payat at tila napaka-inosente dahil sa maliit na bilugan nitong mukha. "Wag na!" umiling-iling ito. "I insist. Kahit punasan mo lang yung dumi ng sugat mo gamit tong panyo ko." Mabilis namang hinugot ni Isabel ang panyo sa bulsa nito. "Hindi na, miss." Kitang-kitang pagsusumamo sa mga mata nito. "Sige." Gumuhit ang ngiti sa labi ni Isabel. Agad ding tinawid ng babae ang kanilang distansya. Wala na siyang sinayang na sandali. Na makalapit siya sa lalaki, kaagad na umangat ang kamay ni Isabel. Malakas niyang ipinukpok ang baril na hawak sa noo ng lalaki. Bago pa ito makakilos, mabilis pinalibot ni Isabel ang panyo sa leeg ng lalaki. "Hindi ako tanga para maniwala sa iyo." Nanggagalaitin niyang sinakalto gamit ang hawak niyang panyo. Napabo ang lalaki, kumawag at sinubukan manlaban, ngunit mabilis na umupo sa Isabel sa kanyang likuran. "Tauhan ka ni Gian?" Nagingit-ngit niyang wika. Lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawak sa panyo. Tumilik ang mata ng lalaki habang kitang-kita kung paano to nahihirapan sa paghinga. "Huwag kang mag-alala, magkikita pa kayo ni Gian. Hindi ko lang sigurado kung kailan. Pakihintay na lang ang amo mo sa impyerno. Iparating mo sa kanya na ako ang pumatay sa iyo." Ilang sandali pa tuluyang bumitaw ang lalaki sa panyo. Tumigil sa paghinga at unti-unti bumagsak ang ulo at kamay nito sa lupa. Tila noon natauhan si Elias. "Isabel!" Kagad namang binitawan ni Isabel ang lalaki. Mabilis siyang tumayo at napalingon sa pinagmulan ng tinig. "Elton!" Kitang-kitang pamumutla nito. Mabilis tinawid ni Elias ang kanilang distansya. Kagad niya hinawakan ang magkabi ng pisngi ni Isabel at puno ng sinseridad, tumingin ang mga mata nito sa kanya. "Ayos ka lang ba?" Tila naman hinaplos ang puso ni Isabel sa nakitang pag-aalala mula sa bodyguard niya. Umangat ang kamay niya at tinaplos ang kamay ni Elias na nakalapat sa kanyang pisngi. "Ayos lang ako." Napunta ang tingin ni Elias sa lalaking nakadapa sa lupa. Bumitaw siya kay Isabel at saka lumapit sa lalaki. Agad niyang dinama ang pulsuhan nito at ilang sandali lang bumaling to ng tingin kay Isabel. "He is already dead." Tila nag-aalangan niyang wika. "Masama na ba ngayon ang tingin mo sa akin, Elton?" Kitang-kitang lumbay sa mga mata ni Isabel. Di naman umimik si Elias. Di niya mawari kung anong dapat niyang sabihin. Makailang ulit na siyang kumitil ng buhay. Parte na yun ang mundo niya. Subalit di niya maiwasang magulat sa nasaksihan. "I have no choice. I have to protect myself." Tila nagpapaliwanag na turan ng babae. "Naiintindihan kita, Isabel." Nangunot ang noon ni Elias bago nagpatuloy. "Pero sabi mo kanina tauhan to ni Gian?" Tumango si Isabel. "Yes, may palatandaan ng mga tapat na tauhan ni Gian. Meron silang tattoo sa batok." Nang mapunta doon ang tingin ni Elias, hindi nga nakaligtas sa paningin niya ang tattoo sa leeg ng lalaki. Maliit ang bunguno na may nakapalibot na barbed wire. Kung tauhan siya ni Gian, dapat di mo siya pinatay. Paano kapag nalaman ni... Hindi malalaman ni Gian kung hindi ka magsusumbong. Maagap nitong wika. "Pero maghihinala siya, Isabel. Sa'yo siguro pero sa akin hindi. Who would have thought that I'm capable of killing? Pero wag kang mag-alala, hindi kita ipapahamak, Elton." Kumilos si Isabel at tumawak sa dalawang paa ng patay. "We will dispose the body. May malapit na bangin dito. Itatapon natin doon ang bangkay." Napaawang ang labi ni Elias narinig. "Come on, we need to hurry up bago pa may makakita sa atin." Walang nagawa si Elias kundi tulungan si Isabel buhatin ang bangkay. Ilang metro rin ang tinalunto nila bago narating ang sinasabing bangin ng babae. Wala silang sinayang na sandali at kaagad tinapon ang katawan ng lalaki. Maaanod ang bangkay at tiyak sa ibang lugar na matatagpuan yan. Di na lamang umimik si Elias. Na magsimulang humakpang paalis ni Isabel ay sumunod na rin siya rito. Maraming kaaway si Gian. Hayaan mong sumakit ang ulo niya kakaisip kung sino sa mga kaaway niyang may gawa nito. "Why are you doing this? Kung tauhan to ni Gian, then for sure he has no intention to hurt you. Maybe he is following us to ensure your safety." Sandaling bumaling sa kanya si Isabel. "Then what's the point of hiring you as my bodyguard?" Nang di umimik si Elias, muli itong nagsalita. "Isa lang ang malinaw, walang tiwala sa si Gian. That's expected because I am just newly hired." Naghibit balikat si Isabel. "Pwedeng tama ka, but on second thought, pwede ring wala siyang tiwala sa akin kasi hindi itong unang pagkakataong pinasundan niya ako. Maybe he just want to..." Interrupt siya ni Isabel. "Want what? He wants to protect me?" Umiling-iling ito. "I don't think so, Elton." "Then anong dahilan niya?" "That's what I need to know."
Nagpatuloy ang babae sa paglalakad. Wala ring imik na sumunod sa kanya si Elias. Nang makalayo sila sa gubat, muli siyang hinarap ni Isabel. You have seen one of my secrets, Aljon. Makakaasa pa rin ba ako sa katapatan mo? Sinalubong ni Elias ang kanyang tingin. Yes, of course. You can always rely on me, Isabel. Ngunit napuno ng katanungan na isipan ni Elias sa posibleng dahilan kung bakit pinapasundo ni Gian si Isabel. Maaaring gustong malaman ng lalaki kung may naaalala na si Isabel, o maaari ring sinusubukan lamang niya ito. Di na lang maintindihan kung ba't nagpapanggap tong fiancé ni Isabel, gayong alam nito na asawa niyang babae. Sa araw na dumaan, larong nadaragdagan ang palaisipan kay Elias. Bukod sa nahihiwagaan siya sa totoong plano ni Gian Alvaro, hindi rin niya maintindihan ang kinikilos ni Isabel. Di niya maintindihan ang takbo ng isip nito, lalo mga salitang sunod nitong binitawan. Dahil mula ngayon, iisa na tayo ng layunin. That is to dig deeper about Gian Alvaro. Psst! Boss! Halika dito! Nangunot ang noo ni Elias sabay ng pagsuri niya ng tingin sa lalaki nakasuot ng green long sleeve at lumang baong pants na tinarnohan na itim na tsinelas. Nakasuot ang lalaki ng balanggot hat at sa balikat nakasabit ang kulay pink at kapantamang laki ng styrobox. Ice drop kayo dyan, boss! Pinatunog pa nitong maliit na bell na hawak nito. May tiran din akong pinipig. Special to, boss. Ginawa to ng may halong pagmamahal. Matamis ang ngiti nito dahilan upang magpakita ang pantay-pantay nitong ngipin na ang isang piraso ay kulay ginto. Nasa 5'6" ang tangkad nito, moreno ang balat, bilugan ng mata at sakto lang tangos ng ilong. Anong ginagawa mo rito? Di ni Elias napigilang itanong na makita ang lalaki. It was Justin Javier, his most trusted man. Automatikong ginala ni Elias ang paningin upang siguraduhin na walang tao sa paligid. Nagbebenta po ng ice drop, boss. Tila pa inosenteng tuna nito. Justin, mariing saway ni Elias sa lalaki. Joke lang, boss, ikaw naman di mabiro. Bumangis-ngis ang lalaki ngulit di nagbago ang ekspresyon ni Elias. Hindi ka dapat pumunta rito, Justin. Baka may makakita sa'yo. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo, boss. Napahilot naman sa kanyang sentido si Elias. I can protect myself, Justin. Si boss naman naniwala agad. Joke ko lang yun. Tumawa ang lalaki. Para namang syota kita, boss, para mag-alala ko sa'yo. Justin, si boss talaga, di man lang mabiro. Sige ka, boss, hindi ka ika-crush backing ng crush mo kapag ganyan ka. Napabuga lamang ng hangin sa Elias. Alam mo namang kailangan natin ng dobleng pag-iingat, Justin. May mga tauhan si Gian sa paligid na maaaring nakasunod lang sa amin ni Isabel at maaaring maghinala or worst makakilala sa'yo. Napakamot ng batang lalaki. Sorry na, boss, pero nag-iingat naman po ako eh. Gusto ko lang talagang iparating ng personal sa iyo ang petsa ng pinakamalaking transaksyon natin. Binuksan na Justin Javier ang styrobox at naglabas ng 2 pinipig. What the? Sige na, boss, wala pa akong 20 eh. Bili ka na. Para sa'yo 20 na lang isa. Bago pa makahinuha si Elias, mabilis kinuha ni Justin ang kamay niya. Pilit pinahawak ang 2 pinipig. Wala nang bawian, boss. Nahawakan mo na. Lalo na nang nakaramdam ng panggigigil si Elias, ngunit wala siyang nagawa na mabilis sumakbang paatras ang kanyang tauhan. Salamat sa pagbili, boss. Nakangiting kumawa ito bago tuluyan tumalikod. Nagit-ngit na lang ang mga ngipin ni Elias. Akmang magsasalita siya upang tawagin si Justin nang makarinig siya ng pagtawag mula sa pamilyar na tinig. Eljon! Otomatiko siyang napalingon sa pinagmula ng tinig and it was Isabel. Nakasuot ang babae ng puting bikini. Kitang makinis na balat at magandang hubog ng katawan nito. Napabuntong hininga na lamang si Elias. Nais man niyang pagbawalan ng misis niya sa suot nito, hindi naman niya magawa. Na makita niyang humakpang si Isabel palapit sa kanya ay nag-iwas na lamang siya ng tingin. Napunta ang atensyon nito sa hawak ng 2 piraso na nakabalot na pinipig. Noon din ni Elias na puna ng maliit na piraso ng papel na nakaipit sa kanyang kamay. May naka-imprenta ron na petsa, oras at address kung saan gaganapin ang transaksyon ng bentahan ng ilegal na gamot. Ano yan, Eljon? Napatikim naman si Elias kasabay ng pasimpleng pag-ipit niya sa maliit na piraso ng papel. Pinipig, gusto mo? Nang nanatiling nakatitig sa hawak niya sa Isabel, tinanggal niya ang balot ng isa sa hawak niya at pinakita sa babae. Wanna try? Looks delicious pero baka masira ang diet ko dyan. Isang naman eh. And besides, even you gain weight, you're still gorgeous in my eyes. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ng modelo, kasabay ng pagkuha niya sa hawak ni Elias. I wasn't informed that my bodyguard is naturally bolero.
Nasa labi pa rin ni Isabel ang matamis ng ngiti nang tikman nito ang pagkain. Well, it tastes good. Muli itong kumagat sa pinipig. Naging dahilan yon para maiwan ang tsokolate sa gilid ng labi nito. May naiwan na chocolate sa labi mo? Natigil naman si Isabel. On the right side of your lips. Remove it for me, Eljon. Napakurap naman si Elias. Di siya makapaniwala sa narinig. What? Wala naman sa Gian dito eh. Walang puputol ng kamay mo? Come on, remove it for me. Lalong lumapit sa kanya ang modelo. Agad din tumingala sa kanya si Isabel. Naging dahilan para magtama ang kanilang mga mata. Sa di mawaring dahilan naramdaman ni Elias ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Di nga may kakailang malakas sa epekto sa kanya ng kanyang misis, ang babaeng katangi-tangi niyang minahal. Don't look at me like that, Eljon. You might fall in love with me in an instant. Gumuhit ang pilang ngiti sa labi ni Isabel bago to nag-iwas ng tingin at tumalikod sa kanya. Ito rin ang nagpunas ng sarili niyang labi. Masama ba? Lakas loob na turan ni Elias dahil upang magpahinto at mapalingon sa kanya ang babae. Ilang sandali siya nitong tinitigan bago nagsalita. Yes, because my heart is already committed to someone else. Tila naman nahiwa ang puso ni Elias sa narinig. Na makipag-alyansa si Isabel sa kanya at nang masaksihan niya ang nangyari sa gubat, inakala niyang walang tiwala si Isabel kay Gian. Ngunit sa salitang namutawi sa labi nito ngayon, tila nagbagong hihip ng hangin. Kay Gian? Mahina niyang turan. Di na rin ni Elias mawari kung paano niya naisatinig yon, gayong tila nadudurog ang puso niya. It's not Gian Alvaro. Yes, Gian is my fiancé and technically I'm committed to him, but I'm not referring to Gian. Tila lumakas ang kabog ng puso ni Elias sa narinig. Sinong tinutukoy nito? Siya ba? May naalala na ba to sa nakaraan? Di na nagawang isatinig ni Elias ang tanong dahil muling nagsalita si Isabel. Ngunit di na nabingis si Elias sa sumunod na tinura ni Isabel. I am referring to the father of my twins. What did you say? Hindi napigil ni Elias mapakunot noo sa tinura ni Isabel. Ngunit gumuhit lang ang pilang ngiti sa labi ng babae. Just kidding! Mahina tong natawa. What? Don't tell me naniwala ka. With this body and looks, mukha na ba ako nanay? Napaboga na lang ng hangin si Elias. Isabel! Tila frustrated niyang turan sabay ng paghilot nito sa sentido niya. Piliin mo naman ang gagawin mong biro. Lalo namang natawa ang modelo. Sadyang seryoso ka lang talaga, Eljon. Huwag masyado, okay? Tatanda ka na maaga niyan. Napailing na lamang ang babae. Hindi na rin ni Isabel hinintay ang reaksyon ni Elias. Kagad na siyang tumalikod paalis, ngunit kasabay ng kanyang pagtalikod, ang pagkawala ng kanyang ngiti. Gosh, that's almost. Ugong ng kanyang isipan. Di niya mawari kung tama bang ginagawa niya. Kung tutuusin, estranghero pa rin ang kanyang bodyguard, ngunit may bahagi ng isip niya na tila nagsasabing magtiwala siya rito. Di niya mapaliwanag pero kampante siya sa lalaki. Pakiramdam niya ligtas siya kapag kasama niya ito. Ngunit tila umatras ang dila niya para sabihin ang kanyang sekreto. Di na mahalagang malaman ni Eljon Vallejos na hindi siyang totoong Isabel. What's the difference if I am Glyza May? Eljon is not connected to Isabel's death anyway. Bulong ng kanyang isipan habang nakatingin sa payapa at kulay asul na dagat. Nasa ganon siyang estado nang maramdaman niya ang presensya ng kusino man sa di kalayuan. Naging dahilan yon upang otomatiko siyang mapabaling doon. Bumungad sa kanyang babaeng nakasuot ng women's business suit. Napakarap-karap siya upang siguraduhin hindi siya namamalik mata. Shera? Tila kusang sambit ng kanyang bibig. Agad namang tinawid ni Shera Galvez ang kanilang distansya. What are you doing here? Otomatikong napuntang tingin niya sa diretsyong pinagmula ni Shera Galvez. Nandito ba si Gian? Kasama mo ba siya? No, he's not with me. Ako lang pinapunta niya rito. Gumuhit ang datla sa noon ni Isabel. Bakit daw? To look after you, to ensure your safety. Ano pa ba? Lagi namang ganon ang paborito niyang linyahan pagdating sa mahal niyang fiancé. Napabuntong hininga na lamang ang modelo. Looks like hindi pa buo ang tiwala niya sa bodyguard ko. Nagkibit balikat naman ang sekretarya. Well, that's what he told me. But on the other side, baka naman gusto niyang lumayo ako dahil may gusto siyang itago sa akin. Otomatikong nangunot ang noon Isabel sa tinura ni Shera. What do you mean? Narinig kong may kausap siya sa kanyang cellphone. I heard that they will be having an important event on the 20th. That's 2 weeks from now. But when I checked his schedule, it's just an ordinary meeting with the investors. Kaya paano naging big event yon?
Naningkit ang mata nito bago nagpatuloy sa pagsasalita. Smells fishy, right? Ibig sabihin, di rin buong tiwala sa'yo ni Gian. Humawak siya sa balikat ng sekretarya kasabay ng pagguhit ng takot sa mga mata nito. Nag-aalala ako para sa'yo, Shera. Paano kung naghihinala na siya kung sino ka? Hindi ko kakayanin kapag napahamak ka? Tila naman hinaplos ang puso ni Shera sa sinabi ng kanyang kaibigan. Don't worry about me. I can protect myself, Glide. Isabel. Pagwawasto ni Isabel sa sekretarya. I am Isabel de Castro. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Shera. Oh, sorry, I forgot. Ikaw na nagsabi na dapat lagi tayo mag-iingat. Nang hindi umimik sa Shera, muli siyang napabaling sa dagat. Sino ba kasi si Gian Alvaro bukod sa pagiging businessman? We're both aware that he's doing illegal business, but the question is, how big time the syndicate is? Mukha kasing big time ang organisasyong kinabibilangan niya dahil hindi siya mahuli-huli. 3 buwan na tayo sa poder niya pero hanggang ngayon wala pa rin tayong natutuklasan. Tsaka anong kaugnayan niya sa kakambal ko? Bakit niya pinatay si Isabel? Wow! You're starting to think like a secret agent, miss. Agad naman ni Glyza ang napabaling sa biro ni Shera. Di rin niya napigil ang pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Tingin ko nahawa na ako sa'yo. Maganda rin palang dumikit sa'yo nakakatalino. Lalo nang lumawak ang ngiti sa labi ni Shera. Since nandito ka rin naman, let's have girls bonding. Miss ko na yung dati natin ginagawa. Inuman? Hindi ko aatrasan yan, miss. Pero paanong bodyguard mo? Baka magsumbong siya kay Sir Gian. Mahina namang natawa si Glyza. Sikretong malupit yon. Dinaan ko siya sa aking mahiwagang charm. Napailing na lang si Shera habang nakaguhit ang ngiti sa kanyang labi. Ikaw talaga. Unti-unti sumeryosong mukha nito. Pero gaya ng bilin ko, miss, wag na wag kang magtitiwala sa kahit kanino. At isa pa, hindi natin alam ang totoong pagkatao ni Elson Vallejos. Yeah, you're right. Napabuga si Glyza ng hangin. Ewan ko bang nakinantiwala ko sa kanya. Kampante ako sa kanya. Feels like I'm in good hands. Siniko naman siya ni Shera habang nakaguhit ang mapang-asar ng ngiti sa labi nito. Uy, baka iba na yan ha? Agad namang nanlaki ang kanya mga mata. Hoy, sira ka, wala akong sinabi. Masyado kang defensive. Oh, come on. I know that you're teasing me, Shera. Eh, ba't ganyan ang itsura mo? Parang di ka naasar. In fact, you smile so sweet. Bakit? Dapat ba maasar ako? Wow, that's new. Samantalang dati naaasar ka at sasabihin mong wala kang time sa kilig-kilig. Di naman ako kinikilig kay Elson ah. Ang sabi ko, kampante lang ako sa kanya. Lalo namang natawa sa Shera. You're obviously defending yourself, miss. Hindi ah. Tingin ko dapat talaga nating ituloy ang inuman. Baka kapag tinamaan ka ng alcohol, magkaroon ka ng lakas ng loob na mag-voice out. Natawa naman si Glyza. Kahit pa siguro pa inumin mo ako ng 10 case, wala kang mapapala. Let's just see. Kukuha na ako ng alak. Hintayin mo ako dito. Kumilo si Shera patungo sa okupado nitong cottage. Natawa na lamang muli si Glyza. Sige, bahala ka. I will make you drunk, miss. Pahabol pang tura ni Shera bago siya tuluyang makalayo. Napailing na lamang si Glyza bago to muling bumaling sa dagat. Nang sandaling mabalot ng katahimikan ng paligid, tila muli siyang nilokob ng isipan tungkol sa sitwasyong kanyang kinasasadlakan. Nasaan ka na ba, Elias Villanueva? What happened to you after my sister's death? Patay ka na rin ba kagaya ng kakambal ko? Muling napabuntong hininga si Glyza. But you need to be alive, Elias. Kailangan ka ng mga anak mo? Flashback. Tila nang hihinang napaupo si Glyza sa malambot na kama. Puro naman ng pagtatakang napatingin sa kanya si Shera. Tumigil to sa pagbabasa ng files ng kanyang hawak at lumapit sa kanyang kaibigan. What happened? Nagpa-check up na ako, Shera. Mahinang saad nito. Umusbong naman ang pag-aalala ni Shera. Sa mga nakarang araw, lagi itong nirereklamo ang nararamdaman niyang pagkahilo. Anong sabi ng doktor? Positive. Tila walang lakas na tura nito. Lalo namang lumakas ang kabog ng dibdib ni Shera. Positive saan? Nag-angat ang tingin si Glyza dahilan upang magsalubong ang kanilang mga mata. I am 2 months pregnant. Napaawang ang labi ni Shera sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Paano mabubuntis ang kanyang kaibigan gayong wala naman tong kasintahan?